Oo. What Senator Amy is saying, there's too much ayuda inside the 2026 budget, AIX, MAIFIP, TUPAD, which she considers soft pork at pwedeng idangle sa mga lawmakers para pausadin yung impeachment. Is it also something that you see possible, sir? Right now, sa tingin ko hindi. Bakit ka maglalagay ng pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. Building, hospital, eskwelahan. Siguro yung mga yumaong pangulo, yan, Corazon Aquino, okay yan, dahil namatay na, di ba? O Benigno Aquino, okay yan. O, pero ilalagay mo, buhay ka pa, ikaw mismo, congressman ganito, senator ganito, so tinamaan ka ng lintik. Bakit mo ilalagay yung pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. May basehan ba yung concern din ni Senator Amy na itong 2026 budget posibleng gamitin para dun sa posibleng isulong na naman na panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte next month kapag tapos na yung one-year ban? Well, that's her opinion. Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na ganun. So, I don't think so. I don't know, you might want to ask Senator Amy again kung saan niya nakuha yung idea niya na yun, your opinion, o kung saan niya narinig. Mhm. Pero sa tingin niyo, wala naman kayo nakita na iniligay doon na pwedeng gamitin ng administrasyon para maitulak na naman yung impeachment case against the Vice President? Ako as Vice Chair, wala akong nakita na pondo para gamitin to operate against the Vice President for her impeachment. Sinasabi kasi maraming soft project na dadaan sa approval ba ng executive o ng Office of the President, sir? Na ano? Mga soft projects. Yes. Lalo na yung sa local, may mga ganun, di ba? Yung, nadadaan ba yun sa approval muna ng Office of the President bago Local magamit? Government Support Fund? I mean sa LGSF, that I'm not so sure. I have to get back to you on that matter. Pero ang pagkaintindi ko, ngayon pinirmahan na ng Pangulo, yung budget na yon will be, it's there. Any additional question about the budget? Okay, Mayan and then Beck. Oo. What Senator Amy is saying, there's too much ayuda inside the 2026 budget, AIX, MAIFIP, TUPAD, which she considers soft pork at pwedeng idangle sa mga lawmakers para pausadin yung impeachment. Is it also something that you see possible, sir? Right now, sa tingin ko hindi. Kasi it's really needed. Tinaasan po natin, I agree na taasan po yung AIX po natin because nakita po natin last year na sunod-sunod po yung bagyo. Isa po ako sa naka-experience doon when we went to Cebu, sunod-sunod po, earthquake and then typhoon. I called up Secretary Rex Gatchalian, ang umamin si Secretary Rex na ubos na po yung pondo namin, boss. Hihingi muna kami ng emergency fund sa DBM. So I have to call the secretary, then Mina Pangandaman, ma'am, baka pwede mong releasean kasi wala na silang pondo na ubos. Sabi ko, wala kayong AIX. Sabi ni secretary, sunod-sunod kasi yun, wala. Kaya this time around, we made sure na meron silang enough para doon sa mga mga contingency kagaya na sunod-sunod ng mga typhoon, earthquake. Sa MAIFIP naman, MAIFIP, napag-usapan namin yun kasi dati hindi tumatanggap ng MAIP ang mga private hospitals. Okay, sinasabi libre naman sa DOH hospitals. Pumunta ka sa DOH hospitals. Madaling sabihin libre na DOH hospitals, wala ka babayad, zero billing. Ang problema, makakapasok ka ba? Kasi ang capacity lang nila, 300, 400 bed capacity. Ano next option mo? If you have a child, of your husband, your mom is sick, wala kang pera, next option mo. Siyempre, pupunta ka muna sa public, sa DOH. Puno. Mag-aantay ka, Miss Maan, mga 4 days pa. Kailangan ng operahan, puputok na appendix ng anak mo, ng mister mo. Anong option mo? Pupunta ka sa private. Did you know that St. Luke's o lahat ng private hospitals sa Metro Manila malalaki tumatanggap na ng MAIFIP? Cardinal Santos, Makati Med. Why I know that? Because isa ako doon, lumalapit yung mga tao and I keep on requesting sa DOH, pwede bang bayaran nyo ito, pwede bang ganito? Tumatanggap lahat ng hospitals, halos lahat na ng private hospitals, tumatanggap na ng MAIFIP. Ngayon, yun ang option nila. Siyempre, medyo may kamahalan ang private kasi sa public. Kaya, tinaasan natin yung MAIFIP. Kaya nga, isang safety measure ginawa natin, inalista natin na
hindi na pwedeng, pwede namang rumekta na lang or si congressman o si senador, tumawag na lang doon sa DSWD, hindi na siya mismo aabot doon sa tao, di ba? Kasi dati uso yan eh. Iaabot sa tao, sa distribution ng AIX, ganun din sa MAIP, ito, anong kailangan mo, may mga letter pa, mga GL. Ngayon, rekta na eh, pwede ka nang dumiretso sa DSWD or tawagan ng mambabatas, pwede ba? Kasi ito constituent ko. Ganun na lang gagawin ngayon. Nasisilip yung dumobleng budget ng farm-to-market roads na sinasabing posibleng maging farm-to-pocket roads upon the discretion of the legislators. Bakit po kayo pumayag na ganun kataas yung farm-to-market roads? May mga sinasabi kasi ang nangyari doon yata sa farm-to-market roads dahil may mga items or projects na hindi na-implement last year. Okay? So, i-implement pa lang siya this year. Tapos yung isa, yung farm-to-market roads ay hindi na dadaan sa DPWH. Okay? It will be upon implementation by the Department of Agriculture and then local government units. Sir, isa na lang. Yung anti-EPAL provision, sir, gaano po ito ka-importante para maging corruption-free yung 2026 budget and to make sure walang intervention during cash aid distribution? Yun nga, yung isa pang sinasabi natin dyan, ako I for one, ayoko na may politiko doon. Kahit before when I was in Congress, I'm invited na pumunta ka dito kung may distribution ng AIX. I hate it because di mo naman pera yun eh. Pera ng taong bayan. It's your money. It's our money. Bakit kailangan nandoon si congressman? Bakit kailangan nandoon si senator? No, it's not our money. Bakit pa? Kung pera mo yun out of your pocket, sige, pamigay ka. Parang yung mga mayayaman dyan. Pero kagaya niyan, yung mga ayuda na yan, government people's money yan. Bakit ka nandyan? Di ba? You're not supposed to be there. Pero kailangan kasi yun, sir, ilagay nyo sa budget law every year. Tingin nyo ba dapat magkaroon na ng specific law talaga na anti-EPAL sa mga, Dapat talaga. Hindi lang yung ganito na removal of politicians sa distribution of aid. Siguro nga. Good thing you pointed that out. I will file a law or a bill soon para matigil na yan na talagang walang politiko at diretso na. Ang gagawin na lang, dapat naman talaga, dapat ganun ang pagkaintindi ko when I was still a journalist. I really thought na pag-ayuda, tatawag ka lang, kagaya na ginagawa namin, sa radio pa ako, we asked the secretary, baka pwede ito, hindi makalabas ng ospital. Then the secretary will send his people para bayaran yung mga bill or mga AIX. Sir, binagyo po itong ganito. Yan ko naramdaman when I became the secretary of DSWD. Hindi mo naman kailangan politiko. Tatawag lang yung politiko. Then, yung DSWD, magpapadala siya ng tao. Sila yung mag-distribute. Di ba? Bakit mo bibigyan yung politiko ng AIX? Bakit mo bibigyan siya ng MAIP? You don't, di ba? Padiretsuhin mo yung tao mo, yung constituent mo, o dumiretso yung constituent sa DSWD. Ngayon, kung ayaw siya bigyan, then that's the time, lumapit siya sa politiko, sir, ayaw akong bigyan ng DSWD natin dito sa bayan natin. O ayaw akong bigyan ng GL para doon sa mailabas ko yung pamilya ko. Then that's the time siguro na the politician will intervene. Sir, Senator Miriam, noon may ifinal na anti-EPAL bill pero mukhang hindi nakapasa. Do you think susuportahan niya ng mga kapwa niyo legislator considering na minsan yung mga ayuda na yan nagagamit nila para maisulong yung kanilang mga political interest? Hindi, dapat talaga matapos na ito eh. Kasi yan na nga, sigaw ng taong bayan, hindi mo naman pera yan. Tsaka nakakahiya, di ba? Bakit mo angkinin, ikaw pa namimigay, ikaw pa mag-aabot ng 5,000 na AIX, ikaw pa magbibigay ng GL mismo, hindi mo naman pera yun. By the way, ito pong may nakafile na po kami na AIX bill sa Senate ngayon. We will just include this anti-EPAL. Another bill yun? Pwede Isama naman na lang isama, doon. I-incorporate na lang.
Yung assistance for individual in crisis situation. Na, Okay. under that bill, sir, ano na? I-institutionalize siya. Pangalawa, na bawal ka nga, mamili. Marami siyang mga under doon sa bill na yon. Bawal ka mamili. Pag namili ka, mayroon kang pananagutan. Lahat yon doon sa kwan. We just have to review it kasi we filed it several months ago eh. So, i-amend nyo, sir, yan para i-incorporate na yung anti-EPAL? I-incorporate na lang. Okay. Dapat siguro, matanggal na sa serbisyo, ganun na lang siguro. Kasi hindi pa ulitot. Biro mo, panahon pa ni Senator Miriam, nag-file na siya pero patuloy pa rin. At least nabawas-bawasan nga, di ba? Dati, nung bago lumabas si Senator Miriam, pati mga pangalan ng mga politiko doon sa classroom, mga building, hindi na nahiya, di ba? Bakit mo papangalanin yung classroom dahil pondo mo o dahil ikaw ang naghanap ng pondo? Why will you name the classroom under your name or your father's name? Hindi mo naman pera yun. Kung pera mo, then that's time, ilagay mo yung pangalan mo, di ba? Senator blah, 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 o Senator Erwin Tulfo, pera ko yun. Pero kung pera ng taong bayan, wala kang karapatan na ilagay yun. Ilagay mo yung pangalan siguro ng mas maganda, matutuwa pa Pilipino. Filipino Public School, Elementary School, or Philippines Public Elementary School, or Kawayan Public School, or Batangas Public School. Ba't mo ilalagay yung pangalan mo? Marami yung ganun eh. Mabuti nga nag-file po si Senator Miriam na mga nabawasan na putol. Ultimo mga fence, mga bakod, may mga pangalan, may mga initials sa mga apelido ko, hindi ba naman mga luko-luko? Hindi naman ninyo pera yun. Hindi po pera ng politiko yun. You do not have the right. Saka nakakasuka. Diba? Ako, I can see that because I was a journalist. Binabanatan ko dati yan. Ba't ka maglalagay ng pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. Building, hospital, eskwelahan. Siguro yung mga yumaong pangulo. Yan, Corazon Aquino, okay yan. Dahil namatay na, di ba? O Benigno Aquino, okay yan. O, pero ilalagay mo, buhay ka pa, ikaw mismo, congressman ganito, senator ganito. So, tinamaan ka ng lintik. Bakit mo ilalagay yung pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. So, sir, ang penalty immediately tanggal sa pwesto o may suspension muna? May suspindihin ka muna habang iniimbestigahan ka. Di ba? Siguro, that's the part to stop this once and for all. Paulit-ulit, ilang taon na ito eh. Okay.